Eto, grabe talaga. After 2 months, kasi 2 buwan na po akong nakakalipas nang umalis ako dyan sa PTB4 at PCO, ang government station under ng Office of the President. Wala pa pong pagbabago. Nakakarating po sa akin ang nangyayari dyan sa PTB. Yung mga kisame na tumutulo pag tag-ulan, pag umuulan, hindi pa rin po nagagawa. Yung mga kwarto, wala pa rin pong aircon. Kung meron man, isa lang, pero marami pong wala. Mga upuan, kalagayan ng mga tao, at iba pa, wala pong nangyari. In-expose ko na po yan doon sa aking huling broadcast dyan sa PTV. Dahil tumutulong tayo at sumusunod ako doon sa panawagan ni Pangulong Marcos. Isumbong sa Pangulo, isumbong sa taong bayan ang mga kapabayaan na pwedeng may kinalaman ang korupsyon. Dahil ang PTV ay government station. Kasama yan sa national budget. Every year may budget. Pero napabayaan nila. Kung ginamit ang pera ng tama, maganda ang studio, may aircon ang mga opisina, magaganda ang upuan sana, maayos ang mga sasakyan, maayos ang facilities ng Office of the President. Pero hindi nga po. Bulok talaga. Walang pagbabago. Ito, after 2 months, wala pa rin po silang ginawa. Ang katwiran ng acting secretary na si Gomez na napanood ko rin sa television nung i-expose ko nga ito, sabi niya, totoo. Sinabi niya doon sa television, sa interview, totoo yung mga kisame, tumutulo. Totoo rin walang aircon. O yan ang ginawa mo. Wala pa rin. At ang katwiran niya, kaya daw, nagpupursige sila na ma-aproban yung budget ng PCO sa for 2026. Ay ibang budget yun, yan isang taon pa. Ang budget, Gomez, Secretary Gomez, na dapat alamin mo kung saan napunta. Yung 2024 at ngayong taong ito, 2025, saan nila ginamit ang pera? Bakit napabayaan yung estudyong yan? Yung mga empleyado na 15 to 20 years na, contractual pa rin, contract of service pa rin, COS, contractual. Ang balita ko ngayon, magtatanggalan pa raw. Uy, matindi ha? Totoo ba yan? Meron daw memo? Meron daw kautusan? Ang PCO at magbabawas daw ng mga COS ang tatama at contractual. Ang tatamaan dyan yung ilang taon na nagtatrabaho dyan, hindi maging regular. Ay gusto ng mga tao dyan naghihirap ng mahabang panahon na, dekada na, maging regular naman sila. Magkaroon ng security of tenure. Ngayon ang balita ay magbabawas pa, magtatanggalan pa. Ay anong ginayayari dyan? Acting Secretary Gomez, acting ka lang, anong pinaggagawa mo? Pero ito, alam niyo sa akin pong opinion at analysis, interpretation. Naobserbahan ko lang, puro kaibigan ko yung mga yan, pero wala tayong magagawa. Nasa gobyerno kayo, nagpuntahan kayo sa gobyerno eh. Alam mo ang napansin ko dyan sa PCO, Presidential Communication Office, halos lahat, ulitin ko halos lahat ng ASEC at YOSEC, ayaw ko ng pangalanan. Alamin nyo kung sino. Lahat ay galing sa ABS-CBN. Yung mga nawala ng trabaho sa ABS-CBN, pinakamataas, YOSEC, ASEC, Director, General, Bureau Director, yan. Ang ASEC yata dyan, napakarami, 4 eh. Ang YOSEC, ganon din. Ngayon, may bagong YOSEC, kaibigan ko rin, dating mayor ng Cainta, Munilagan. O, di ba? ABS-CBN din yan. Ito si Claire, kaibigan natin si Claire Castro. YOSEC, good morning. Si YOSEC, taga-ABS-CBN din yan. Nung masara ang ABS-CBN, kung di ako kakamali, yun, napunta sa DCXL. After DCXL, ayun, napunta sa Malacanang. So, Munilagan, sino pa ba? Yan nga, Claire Castro, sino pa ba? Weng Hidalgo, Assistant Secretary, Villarama, ba? Mayroon gano'n eh, ASEC, sino pa ba? Pati mga direktor. Sino ba mga direktor? Ayan, kaibigan natin, si Dindo Amparo, Bureau Broadcast Director, yung may hawak sa mga radio station. Taga-ABS-CBN din yun. Si Kat De Castro, anak ni Noli De Castro, Director General ng Philippine Information Agency.
Ayan, oh, magagaling yung mga yan. Okay lang, oh, ayun, bahala na kayo. Background lang naman sinasabi ko, magagaling sila. Pero nga lang, lahat sila galing sa ABS-CBN. Baka nagkukulang sa PR o walang PR. Una-una, pasintabi na, yung kasing Secretary Gomez, hindi naman kasi political media yan corporate media. Hindi ko maintindihan kung paano naman yan kung sino nagrekomenda dyan, kung bakit naging PCO Secretary yan. Alam mo, pag Office of the President, Presidential Communication Office, dapat ang background ng mga tao dyan ay yung malawak sa public information at kabisado ang trabaho sa news operation, political, business, at marami pang iba. Lalo na ngayon, kasi kaya ko nababanggit ito, hindi man ako namamagaling. Napakaraming problema ni Pangulong Marcos sa fake news. Napakaraming naninira kay Pangulong Marcos at sa buong pamilya nila, first family. Ano bang ginawa ng PCO dyan? Wala. Wala ka narinig. Mabuti na lang merong Claire Castro. Kung wala si Yosek Castro, lalong kawawa ang Pangulo. Si Yosek lang ang nagtatanggol kay Pangulo. Matapang na pinagtatanggol si Pangulong Marcos at ang first family. Pero yung PCO at kabuuan, napakaraming pinapasweldo yan. Yosek, ASEC, Director, at kung ano-ano, punong-puno ng mga opisyal yan. Tapos ngayon, balita ko, yung mga maliliit na empleyado ng PT24 ang sisibakin, tatanggalin. Pero napakaraming mga boss dyan, wala namang ginagawa kung hindi magpalamig. Lahat yan, may mga driver at mga service pa. Ang gaganda pa ng mga kotse nila, mga bago. Bago ang mga kotse at mga service nila, may driver pa sila. Pero, ang kisame ng mga opisina bumabagsak o tumutulo. Alam mo yung PTV, Bureau Broadcast at saka yung PIA, Philippine News Agency Building, na sa may Bohol Avenue. Kinondem yan, delikado nga pag nag-earthquake yan Hindi sila makalipat-lipat. Condemn po yan. Hindi ko kayo tinatakot, pero totoo. Tangin nyo sa P-Box. Yung mismong building ng Philippine Information Agency sa may Visayas Avenue, ang likod nito yung PTV4. Yung PIA building na yan, condemn yan. Delikado yan pag nagkaroon ng earthquake. Kulang na kulang sa maintenance. Yung PTV4 building, squatter pala yan dyan. Kasi yung lote na pinaglalagyan ng PTV building na meron hanggang third floor, pag-aari pala ng DENR kasi katabi lang ng DENR. So walang sarili at magandang property ang PCO. Pero hindi man lang maipaglaban ng mga opisyalis ng PCO sa Office of the President, sa Kongreso at Senado na magkaroon sila ng magandang budget para gumawa ng bagong opisina, bagong equipment, bagong lahat. Dapat mabago. Pabulok ng pabulok. Di ba sabi ko nga sa inyo nung huling mag-broadcast ako dyan, magpunta kayo sa ibang bansa. Puntahan nyo yung mga studio, radio and TV studio na under ng Office of the President. Naku, napakalinis, mabango, kompleto. Kompleto ang facilities at maayos na maayos ang patakaran. Dito sa atin, arang squatter ang dating. Condemn yung building, pag nagkaroon ng earthquake, delikado. Yung building na tinatayuan ng PTV, squatter, kasi nga hindi naman kanila yung lote. Kaya sira-sira yung mga kisame doon, ayaw nang ayusin. So kulang sa maintenance, kulang sa aruga, kulang siguro sa kaalaman, kulang din sa maraming bagay ang mga opisyalis ng Presidential Communication Office. Walang personalan dahil ito ay pag-aari ng gobyerno, pag-aari ng mamamayang Pilipino. Kung magagalit kayo, kung magiging balat sibuyas kayo, or pikon kayo sa isyong ito, makakapal ang mukha nyo. Wala kayong karapatang magalit dahil sinasabi ko ang totoo. In-expose na ito ni Senador Rapi Tulfo nung araw pa, wala kayong binago. Ito, busy ang mga senador ngayon tungkol sa budget. Kaya ko sinasabi ito dahil ulitin ko, nagmamalasakit ako dahil ang sabi ni Pangulong Marcos, isumbong sa kanya, isumbong sa taong bayan ang mga posibleng kapabayaan, kaya may korupsyon. Kapabayaan, kaya nakakaluray-luray. Ayan ang kalagayan ng PCO at PTV4. Baka mismanagement ito. Baka talagang hindi sila karapat-dapat dyan. Sana ay aksyon na ito ng ating Pangulong Marcos sa lalong madaling panahon.
para hindi mahuli ang lahat, lalong maging kawawa ang empleyado at mabulok na mabulok yung opisina nila na hindi dapat kasi may pera o dapat lagyan ng pera. Kulang na kulang sa diskarte ang mga tao dyan.